Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy Sabat po sa inyo pong lahat mga kapatid. At ngayon pong umaga ay napakaganda, no? Hindi masyadong maulan. Maulan para kanina madaling araw. Isang mensahe sa mga magulang. Mensahe para sa mga magulang at bukas ay yung pong pag-aaralan natin ay The Home as School. The Home as School. Training our children for Christ. Susunod. Preparing for Heaven's School. Yan. The Family Altar. Influence of Godly Parents. Yan po yung ating pag-aaralan sa mga susunod na mga araw. So ngayon, ang message to parents. Ano kaya yung mensahe ng Diyos sa mga magulang? Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, naming mahal, sa mga oras na ito, ay aming idinadalangin ang bawat isa sa amin sa araw ng Sabat na ito, Panginoon. Nawa ang aming mga magtahanan ay patuloy na mailapit sa inyo. At tulungan niyo po kami, O Diyos, na masanay sa iyong mga salita at kayo patuloy namin sambahin. At aming dalangin ang aming puso't isipan, maunawaan namin ang pag-aaralan ngayong pong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa ating pong pinaka-key text, Deuteronomy 6:6-7, ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo, sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay hihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. So ano ang mensahe sa mga magulang? Ituro sa mga anak ng buong sikap. Ang alin daw po? Ang salita ng Panginoong Diyos na inuutos ng Diyos sa mga magulang noong unang panahon. At hanggang ngayon, ito rin ang utos ng Diyos sa lahat ng mga magulang. Papaano ang pagtuturo sa mga anak, mga kapatid? Ito ba isang beses lang sa isang araw? Ang sabi po dito, buong sikap. Nasasabihin, mga kapatid, ituturo. Kapag daw ikaw ay nauupo sa bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay nakahiga, kapag ikaw ay bumabangon. Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, tuturuan ng mga anak. No? Nakaupo, naglalakad, nakahiga, bumabangon. At hindi, no? Tuturo ang salita ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, pag nakahiga, mag-worship, di ba? Bago humiga. Pagkabangon, mag-worship ulit. Nakaupo, ikinakausap ang mga anak tungkol sa salita ng Diyos. Kapag naglalakad kayo, kasama ang mga anak, tuturuan din. Ibig sabihin, yung time frame na nandyan sa poder mo ang iyong mga anak, lahat ng mga bagay na dapat na ituro mo tungkol sa Diyos, ituro mo na. Dahil pag lumaki na yan, ala na. Diba? May sarili-sarili ng buhay yan. At least panatag ka na kahit na yan saan mapunta, ang salita ng Panginoon nasa puso nila. Dapat na magkaisa ang mga magulang sa kanilang pananampalataya. So hindi po pwede na yung isa Kristiyano, yung isa Kristiyan, o yung isa ay veterano o ano man ang religion, dapat iisang pananampalataya. Sabi dito, upang magkaisa sila sa kanilang pagsisikap na palakihin ang kanilang mga anak sa paniniwala sa katotohanan, sa isang natatanging pananaw, nakasalalay sa ina ang gawain ng paghubog sa isipan ng mga bata. Yan. So dito po mga kapatid, ang mag-asawa dapat parehas ng pananampalataya, number 1 requirements, para iisa lang yung maituro nilang katotohanan. At sabi dito, ang nanay na naghuhubog ng isipan ng mga bata. Kasi yung tatay ay nagtatrabaho eh. Ang nanay ay naghuhubog ng isipan ng mga anak nila. Ang mga bagay sa negosyo ay kadalasang dahilan upang malayo ang ama sa tahanan at hindi siya magkaroon ng pantay na bahagi sa pagsasanay ng mga bata. Ngunit sa tuwing magagawa niya, dapat siya makiisa sa ina sa gawaing ito. So napakaganda, no? Laging wala ang tatay sa tahanan dahil sa negosyo o dahil sa trabaho. Pero kapag ka naman ay mayroong time ang tatay, dapat na sinisigunduhan yung pong, sabi dito, yung pagtuturo sa mga bata, sa kanilang mga anak. Dapat magkaisa sila noong kanyang asawang babae na ituro ang salita ng Panginoon. Hindi po pwedeng kontra. Kasi malalaman ng bata, magkakontra pala yung magulang ko. Ano doon na susundin ko? Yung isa kumakain ng baboy, yung isa hindi kumakain. Yung isa nangingili ng linggo, yung isa nangingili ng Sabado, ng
ng Saturday. Ano susundin ko doon? Yung isa, Quran ang ginagamit. Yung isa naman, Bible. Anong susundin ko doon? Malito ang mga anak, mga kapatid. No, kailangan magkaisa ang magulang sa pagtuturo ng salita ng Panginoong Diyos. Sabi pa dito, hayaang gumawa ng magkasama ang mga magulang na ikital sa puso ang kanilang mga anak ang alituntunin ng katwiran. Napakaliit ng tiyak na gawaing na isagawa sa mga paghahanda sa ating mga anak para sa mga pagsubok na kaharapin ng lahat sa pakikisalamuhan nila sa sanlibutan at sa mga impluensya nito. Kasi nga naman mga kapatid, maikling panahon lang talaga nasa poder ng magulang ang kanilang mga anak. 1 to 10 years o 1 to 7 years. Kasi mag-aaral na yung mga anak di ba? 7 years old, mag-aaral na yan. So yung time na yan na 1 to 7 o 1 to 6 years, maituro talaga ang salita ng Panginoon sa kanila. Kasi after nun mag-aaral na, iba na yung magtuturo doon. Di ba? Mabuti kong turuan pa yun ng tungkol sa Panginoong Diyos. But of course, habang nag-aaral yun, uuwi naman sa'yo, matuturuan mo pa rin ang salita ng Panginoon. Pero pag naging teenager na yan, naging high school na yan, naging college na yan, medyo papalayo na ng papalayo yung ating mga anak sa atin. At yung pong salita ng Panginoon, maaring hindi na tumanim sa kanilang isipan kapag magsisimula ka pa lang sa high school o sa college. Kailangan habang bata pa, natuturuan na sila ng salita ng Panginoon at paano sila makalagpas sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Hindi sila natulungan gaya ng nararapat upang magkaroon ng sapat na lakas na labanan ng tukso at manindigan ng matatag para sa tamang prinsipyo sa mga kahilahilakbot na isyu sa harapan ng kanila, sa harap ng lahat na nanatiling tapat sa mga utos ng Diyos at sa patutuo ni Jesucristo. So dapat maturuan. Kaya lang marami ang mga kabataan na hindi naturuan ng tungkol sa Panginoong Diyos, maging matatag sa mga pagsubok at yung prinsipyo ng Panginoong Diyos hindi na ituro sa kanila. Kaya sa panahon ng pagsubok sila ay madadala at mawawala sa paanan ng Panginoon. Yun ang mahirap doon. Sabi dito, merong dapat maunawaan ang mga magulang. Dapat maunawaan ng mga magulang ang mga tukso nga harapin ng mga kabataan sa araw-araw upang kanilang maturuan sila kung paano mapagtatagumpayan ang mga iyon. May mga impluensya sa paaralan at tahanan na dapat bantayan ng mga magulang. Opo, ano yung mga impluensya sa tahanan? Mapapanood sa TV. Kaya nga sa TV, di ba? Parental guidance is recommended. Hindi lang sa TV ngayon ang kalaban ng mga magulang. Sa YouTube pa, sa Facebook pa. Maraming pwedeng ituro sa mga anak na labas sa Panginoong Diyos na maaaring ikalayo ng kanilang isipan sa Diyos. Lalo na sa school. Dahil nandun ang iba't ibang mga bata na galing sa iba't ibang pamilya na may iba't ibang katuruan, na may iba't ibang asal, na yung ibang mga bata doon hindi naturuan tungkol sa Panginoong Diyos. Baka ang iyong anak maturuan ng pagmumura sa lugar na yon. Kaya kinakailangan na mabantayan ng magulang talaga ang kanilang mga anak. Laging kinakamusta. Hindi lang po pwedeng busy lagi sa trabaho, sa negosyo, mga kapatid. Kailangan din may time sa kanilang mga anak. Kasi aking parents noon talagang may time sila sa amin. Dahil ang tatay ko tricycle driver naman, doon lang sila mamasada. Yung nanay ko doon lang din naman sa bahay. Sila may time sa amin. Bagamat kami payak lang yung buhay, ay nandun yung kanilang time para kami gabayan. Pero marami ang mga magulang ngayon na nagpapayaman, malayo sa kanilang mga anak. Kaya purihin ang Panginoon. Ipagpasalamat mo kung ikaw magulang, nandyan ka sa iyong mga anak. Isang malaking kayamanan yan, isang napakagandang oras yan na nandyan ka sa iyong mga anak. Bakit? Natuturuan mo ng salita ng Panginoon. Noong mga unang panahon, yung mga pastor naman, yung mga anak nila naging pasaway naman ng mga unang panahon. Pero ewan ko lang ngayon, baka may time na yung mga pastor sa sobrang kabisihan, napariwara yung kanilang mga anak. Kaya sabi ni Pastor Nick, ang tunay na pagpapastor, yung maalagaan yung mga anak. Kaya dalangin namin, magkaroon na rin kami ng anak, maging magulang na rin kami, para maituro namin ang salita ng Panginoon. Tulungan nawa kami ng Panginoon. Sabi pa dito, nais ng Diyos na ilayo natin ang ating paningin mula sa mga walang kabuluhan at mga kalayawan at mga ambisyon ng sanlibutan
at tumingin sa malwalhati at walang hanggang gantimpala na mga tumatakbong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan nila sa ebanghelyo. Napakahalaga ng pera sa tahanan, no? Pero hindi ito yung pinakamahalaga. Pero kapag walang pera, yun yung nakakaapekto sa mga mahalaga natin sa buhay. Kaya kinakailangan alam natin paano i-balance ang ating oras. Mas maganda at mapag-aralan natin na yung pera natin yung magtatrabaho para sa atin. Pwede ba yun? No? Yun ang maganda mga kapatid. Bilang mananampalataya, sikapin natin yung pera natin yung magtatrabaho sa atin. Para na sa ganoon, maraming time sa mga anak natin. At yung ating isipan nakatuon sa Panginoong Diyos. At hindi sa mga bagay sa sanlibutan. Kapag nakatuon kasi, pagka ang ating financial kasi ay talagang bagsak, lugmok, at yung time mo ipinagpapalit mo sa pera, di ba? Talagang nakafocus ka na sa sanlibutan. Kasi yun na lang iisipin mo para paano kumita ng pera. Dahil nga ikaw yung nagtatrabaho para sa pera. Yung time mo yung kapalit, di ba? Ang problema kapag ipinapalit mo yung time mo sa pera, konti lang yung makukuha mong pera. Pero kung yung pera mo, yung magtatrabaho sa iyo, one time mo lang gagawin yon at yung pera na ang tuloy-tuloy na magtatrabaho for you. So ibig sabihin, hindi mo na iisipin yun. Sasahod ka na lang ng kasama mo ang iyong mga pamilya, ang iyong mga anak. Kailangan pag-aralan yan ng bawat mananampalataya. Kasi napakahalaga niyan. Karamihan yan mga kapatid ay yung negosyo, yung investment. Yan yun. Yun yung pera ang kumikita para sa iyo. Mas mabilis yun kapag pera ang nagtrabaho. Pero pag tayo ang magtatrabaho para sa pera, napakatagal at yung isip natin hindi na naka-focus sa evangelism, kundi naka-focus na paano kumita ng pera. Oh. Ang problema noon, kapag nagkasakit ka, hindi ka kikita ng pera. Pero kung yung pera yung kikita para sa iyo, kahit magkasakit ka, kumikita ka. Kahit nasa tahanan ka, nagtuturo ka ng iyong mga anak, kumikita ka. Yan ang napakaganda dyan. Pero kung tayo yung kumikita ng pera, talagang ang focus natin sa sanlibutan. Ang focus natin ay talagang yung mga ambisyon ng mundo. Bakit? Tayo yung kumikita ng pera, tayo yung napapagod eh. Pinaghihirapan natin yung pagkuha ng pera. May paraan pala para makakuha ng pera na hindi pinaghihirapan. Yun nga, yung pera yung magtatrabaho sa iyo. So, napakagandang, magandang isipin yung magandang planuhin yun ngayon sa ating pong tahanan para magkaroon tayo ng mas maraming time para sa ating pong mga anak. Nais niyang turuan natin ang ating mga anak na iwasan ang mga impluwensyang maglalayo sa kanila kay Kristo. Madaling dumarating ang Panginoon at dapat tayo maganda para sa banal na banal na pangyayaring ito. Yan. So kinakailangan na maihanda natin ang ating pong pamilya sa ikalawang pagdating ni Jesus. No, maihanda natin sila. Madaling darating ang Panginoon. Kaya dapat magmatumulin din tayo. Sabi dito. Sabi pa diyan, ay, nawala na. Kailangan magmatumulin din tayo. At sabi pa dito na lumagpas tayo mga kapatid, dalawang slide na lang. Gawin ang inyong pang-araw-araw na buhay sa tahanan na nagpapakita ng mga buhay na prinsipyo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw na magulang mismo na magtuturo ng salita ng Panginoon, kailangan i-apply mo naman sa buhay mo. Diba? I-apply mo sa buhay mo. At yung mag-asawa, kapag mag-aaway, huwag sa harapan ng kanilang mga anak, kundi magtatago kayo. No, kailangan ng patience diyan. Kasi kung hindi makita ng mga anak na wala kayong patience, ma-adapt din nila yun. Ma-adapt din nila yun. Tutulong sa inyo ang mga makalangit na ahensya habang inyong inaabot ang pamantayan ng kasakdalan. Sino daw pong tutulong sa atin kapag gusto nating abutin ang kasakdalan? Ang ahensya ng langit. Ang Panginoong Diyos, ang mga anghel, ang banal na espiritu. At inyong sinisikap na turuan ng inyong mga anak kung paanong iayon ang kanilang buhay sa mga simulain ng katwiran. Yan. Tutulungan tayo ng Panginoong Diyos. Paano natin maturuan ang ating mga anak na iayon ang kanilang buhay sa Panginoong Diyos. Naghihintay si Kristo at ang mga makalangit na ahensya na pasiglahin ang iyong mga espiritual na pandama upang baguhin ang inyong mga gawain at turuan kayo ng malalim na bagay tungkol sa Diyos. Yan po. Isama natin sa panalangin mga kapatid na inihintay tayo ng Panginoong Diyos na ituro sa ating tahanan
ang tungkol sa ating tagapagligtas, mga kapatid ko. Huwag nating ipagkait sa ating pong mga anak ang salita ng Panginoong Diyos. Sabi po dito sa 6:6-7 ng Deuteronomy, ilang beses natin tuturuan ng ating mga anak? Anong panahon tuturuan natin ang ating mga anak tungkol sa salita ng Panginoong Diyos? Sabi dito, kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon, turuan mo ang iyong mga anak ng lahat ng inutos ng Panginoong Diyos. Yan, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, in short, mga kapatid. So pagpalain tayo ng ating Panginoon at happy Sabat po sa inyo po lahat. And happy anniversary po pala sa San Leonardo. Ayan, magkita-kita po tayo mamaya sa San Leonardo SDA Church. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at patuloy nating maihanda ang ating bawat tahanan sa Panginoong Diyos. God bless po, mga kapatid muli. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli ang aming pasalamat po sa inyo ay masaya sa umaga na ito sapagkat sa kami bilang mga magulang na paalalahanan ng mga dapat namin gawin at nakita namin ang aming mga pagkukulang at pagkakamali. At salamat sa lesson na ito kami nagising muli na remind sa umaga na ito. Dalangin namin sa patuloy namin pagtuturo sa mga anak, una-una maituro namin sa kanila ay mai-apply namin sa aming buhay upang sa ganun makita nila paano sumunod bilang isang halimbawa sa tinuturo ng magulang. Dalangin din namin na tulungan kami na maturuan namin ang aming mga anak habang sila ay bata pa upang makapagtanim kami ng kabutihan ng inyong pag-ibig sa kanilang mga puso. Alam po namin na sa panahon ngayon ay mahirap sumabay sa mga kalayawan ng mga batang, ngunit nariyan po kayo para tulungan kami. Alam namin ay pagkakalob niyo po ang best para sa amin at hindi niyo po kami pababayaan. Salamat sa inyong pag-ibig. Sa kabila na inyong pagmamahal naman, ito kami pa rin may makasalanan. Patawaran niyo po kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Aming pong panalangin sa umaga na ito ang pasalamat ni Brother Rafael Bandejas na siya ay maayos ang kanyang resulta ng lab. Hopefully ay makalabas na po siya sa tulong po ng Panginoon at bantayan po siya sa kanyang pagpaparecover, paggaling at maiwasan niya ang mga dapat iwasan upang sa ganun siya ay manatiling malusog at makita niya at ng kanyang pamilya ang inyong kabutihan. Dalangin po namin patuloy si tatay ni Ma'am Jamie na hindi malaman kung anong kanyang sanhi ng sakit sa mga panahon na ito. Lubos na ang inyong kamay ang aming panalangin. Hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay at makita niya ang inyong kabutihan at ang inyong dakilang pagmamahal bilang aming ama na manlalalang. Dalangin din po namin si Sister Ana Rosbel Hermino sa patuloy na kanyang treatment at kayo din ng mga magta-travel papunta sa church, lalo na si malayo, si Pastor Nelvin, si Ma'am Corinne patungo sa Nueva Ecija sa Leonardo, ay ingatan po sila sa daan makarating doon na ligtas. Dalangin din namin patuloy ang mga gawain ang Children Evangelism, ang BBX sa Kawayan Bugtong at sa iba pang mga lugar. Ngayon din patuloy ang place to worship ng Santa Rosario ay patuloy naman maging matagumpay sa lalong madaling panahon. At ang mga kaluluwa na nakarinig ng inyong magandang pabalita at pangako sa pinanggaanhain ay dalangin din po namin na sila ay patuloy na mabless sa hindi lamang sa huling araw na ito, patuloy kundi magmula sa araw na ito hanggang sa kayo ay dumating. Dalangin po namin patuloy ang mga pamilya na nakikinig ngayon, ang aming kalusugan, ang aming kalagayan, ang aming problema ay patuloy na kaming bigyan ng kaligayahan sa kabila ng malungkot na buhay na ito. At dalangin din po namin family na good health sa family na Sister Bedin Peligro Cotao, sina Harain Cory, sina family na Ate Milin kasama na si Kuya Rick, kanyang mga anak, mga manugang, mga apo at lalo na mga kabataan, at patuloy na sila ingatan sa araw-araw. Kalusugan din sa family ni Sister Rose Crescent Carnato, Sister Dang de la Cruz, family ni Sister Name pa sa Bukidnon, sina Tito Janet Salvado,
sila Rona LG, Robert Huncia family, Cuevas family, Alcosaba family, sila Ariel at saka si Chona at ang iba pa. Dalangin din namin ng mga naghihintay ng baby, sina Pastor Nelvin, sina Brother Kevin, Brother James at ang iba pa naming kapatiran. At ang patuloy na namin dalangin sa kalakasan, kagalingan at recovery ng mga kapatiran na mga may sakit, sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, gayon din si parents ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin, gayon din si Ding Bautista, Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, si Marilita, Ate Esther Lopez, Renato Santos, gayon din si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C, Brother Gary Mercado, Brother Renato, si Brid Renato Estrella Gragasin, Claire Andaya, Judilyn Perolino, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at si Sister Erlinda Duque. O dakilang Diyos, kayo po nakakaalam ng status ng aming kalusugan. Alam namin ay pagkakaloob niyo po sa amin ang pinaka-the best para sa amin. Kami po ay nagtutumibay na humawak sa inyong pangako at nagtitiwala sa inyo sapagkat ang nangako sa amin ay tapat kailan pa man. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.